Welcome back, learners. Napapansin ka ba kung paano nabubuhat na isang mechanic ang isang buong sasakyan gamit lang ang hydraulic lift? O kaya naman, paano napapahinto ng simpleng tapak sa brake pedal ang isang mabilis na sasakyan? So, ang sagot dyan ay hydraulic system. Sa lesson na to, aalamin natin kung paano ginagamit ang pressure, Pascal Principle, at Archimedes Principle sa iba't ibang machines na ginagamit natin araw-araw. So, tingnan natin ang dalawang picture na to. Ano? Sa unang larawan, so may taong bumubuhat ng kotse gamit ang sariling lakas. So, possible kaya to? Sa pangalawang larawan naman, gumagamit ng hydraulic lift. Question, alin ang mas madali? Siyempre, yung gumagamit ng hydraulic lift. Pero bakit? Hindi naman lumiliit ang timbang ng sasakyan, di ba? So alamin natin ang science sa likod nito. Content standard for today's lesson, hydraulic system exploit the relationship between pressure, force, and area to multiply forces and perform tasks. So, bago tayo magsimula ng discussion, tingnan muna natin ang ating mga learning objectives. So, after this lesson, you should be able to explain how hydraulic system use fluid principle to multiply force. You should also be able to identify the applications of Pascal's principles and Archimedes principles sa bahay, community, business, at transportation. Okay, so let us review first. Bago natin maintindihan ang hydraulic system, kailangan muna natin balikan ang concept ng pressure. Ang pressure ay ang amount of force applied over a certain area. So sa madaling salita, hindi lang mahalaga kung gaano kalakas ang force. Mahalaga rin kung gaano kalaki or kaliit ang area na tinatamaan nito. So kapag mas malaki ang force, mas mataas ang pressure. At kapag pareho ang force pero mas maliit ang area, tataas din ang pressure. So halimbawa, bakit mas madaling lumubog ang high heel sa lupa kaysa sa rubber shoes? Dahil mas maliit ang contact area ng high heel kaya mas mataas ang pressure. Kaya tandaan natin ang formula na pressure equals force divided by area. At ang SI unit nito ay Pascal. Ngayon naman, pag-usapan natin ang fluid. So ang fluid ay anumang substance na kayang mag-flow o dumaloy at sumunod sa shape ng container. Kasama rito ang liquids tulad ng water at oil at gases tulad ng air. Pero bakit kaya oil ang ginagamit sa hydraulic system at hindi hangin? So dahil ang oil ay nearly incompressible. Ibig sabihin, hindi ito madaling mag-compress kaya mas efficient itong mag-transmit ng pressure. So ang air naman ay madaling mag-compress kaya hindi ito angkop sa hydraulic system. So before we continue our discussion, can we ask you a small favor? If you're finding this video helpful, please give it a like. And if you haven't subscribed yet, don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much. Okay. So may mahalagang katangian ang liquids na ginagamit sa hydraulics. Dahil nga, hindi ito madaling makompress, halos buo nilang naipapasa ang pressure sa buong system. So, ang fluid ay anumang substance na kayang dumaloy. Okay? So, ito yung mga halimbawa ng fluids.
Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang principle sa hydraulic system, ang Pascal's Principle. So according to Pascal's Principle, ang pressure na inilagay sa isang enclosed fluid ay naipapasa ng pantay-pantay sa lahat ng direksyon. So, ibig sabihin, kapag nag-apply ka ng force sa isang piston, ang pressure ay makakarating sa buong fluid. So, ito ang dahilan kung bakit gumagana ang hydraulic machines. Dahil sa hydraulics, mas kaunting effort ang kailangan ng tao habang mas mabibigat na trabaho ang nagagawa. Mas ligtas at mas mabilis din ang paggamit ng iba't ibang machines. So students, ito ang mga formula na dapat tandaan sa hydraulic system. Okay, please get your notebook and take note of these important formulas. So ngayon, isummarize natin ang 4 na pinakamahalagang idea na kailangan ninyong tandaan tungkol sa hydraulic system. So una, tandaan na ang pressure remains the same throughout the enclosed fluid. Ibig sabihin, kapag nag-apply tayo ng pressure sa isang bahagi ng enclosed liquid, ang pressure na iyon ay naipapasa ng pantay-pantay sa buong fluid. Ito ang pangunahing idea ng Pascal's Principle. Pangalawa, ang force depends on the area of the piston. So habang lumalaki ang area ng piston, mas malaki rin ang force na maaari nitong ma-produce. Kaya hindi lang force ang mahalaga sa hydraulic system, mahalaga rin ang sukat o area ng piston. Okay, pangatlo. Dahil mas malaki ang area ng output piston, a larger output piston produces a larger output force. Ito ang dahilan kung bakit ang hydraulic jack o hydraulic lift ay kayang magbuhat ng mabibigat na sasakyan kahit maliit lang ang force na inilalagay ng tao. At ang panghuli, tandaan na ang hydraulic systems multiply force, but they do not create energy. Hindi sila gumagawa ng libreng energy. Ang ginagawa lang nila ay pinabago ang relationship ng force at distance. Kapag mas malaki ang output force, mas maikli naman ang distance na gagalaw ng output piston. Kaya nananatiling totoo ang law of conservation of energy. Okay, hydraulic machines. Ito naman ang mga applications ng hydraulic machines. Okay, memory challenge. Can you define these terms without looking at your notes? Okay, pwede nyong i-post ang video and try answering before checking your notes. Okay, learners, Archimedes' principle will be discussed in next video lesson. So don't forget to subscribe to stay updated. Thank you so much and God bless.